Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang buhay. Nabalikan po ba natin ating mga katabi? Nawayan na po ba natin? Ating po mga nasama po ngayon ang mga ito. Ito na nga po ang huling linggo po ng July. Next week po ay August na. Tama po ba? At sa susunod months na po, no? Lilitaw na po si Jose Calanchar. Tunay nga po na mapalad ng Panginoon sa ating buhay, sa kabila po ng kabisihan po. Sino po ba ang busy nitong week na to? Taas po ang kamay. Maraming busy. Yung iba po busy-busy. Para hindi utusan sa bahay. Dahil marami po ngayon na walang pasok. Kaya we're praying po para po doon sa mga nasalata ng Panginoon kung talagang ang kanilang susilaan. Ngayong araw po ito, we will celebrate kabutihan ng Panginoon kahit may mga binaha po ba, binaha po ang bahay, no? Si Ate Alice, so buti nakadal na si Ate Alice. Pero masasalamatan pa rin po natin ng Panginoon. Amen po? Tayo po lahat ay tumayo na po mga kapatid. Alam ko po na ako, very excited po na nag-delivery kasi muli po sama-sama tayo. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay luluko. Let's bow down our heads. Let us close our eyes. At kunin po natin ang oras na ito para tayo po yung huminga. Take a deep breath sa Panginoon. Ating po lakas at ibigay natin sa Let's just breathe in the presence of God. Baka mamaya nalilimutan na natin huminga, mga kapatid. Magpahinga sa presensya niya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, magandang umaga po. Salamat sa buhay, sa kalakasan, ibigay niyo po muli ngayong umaga nito. Tunay nga, naginising po kami because you still have a purpose for us. Ginising po kami to praise you, to worship you. Sabi nga po, nagtataas kami ng kamay, not just because we want to, pero nagtataas kami ng kamay because we want to live your name, we want to surrender. Marami po ang ilan sa ating mga kapatid, may mga panahon na nahihirapan tayo malapit sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay tapat, mahabagin. Sabi niya, lumapit lamang tayo sa Kanya at hindi niya tayo tatalihan. Hindi niya tayo tatalihan. Sa umagang ito, malaya po tayo kumahawin, kukalapit sa piling ng Panginoon. Dadawin natin ang presensya ng Diyos at sama-sama
Wala kaming ibang kaya ialay, Panginoon. Kundi ang mga puso namin durog, ang aming mga tinig, Panginoon, ang lakas.
sa dakong naroon ka. Dahil tunay nga na napakasarap sa presensya mo. Sa presensya mo ay may kagalingan, may galak na hindi kayang tumbasan ng mundong ito. Kaya hindi na namin dapat hanapin pa sa iba, kundi sa iyo na lamang. Hinduyan mo kami, aming mga pagod na katawan, aming mga pagod na puso, ay hinduyan mo sa iyo mga yakap. At hindi kami mawalay sa lupa ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Napakasarap ang magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap ang pangit sa iyo. Ngayon na wala kami ibang maharap na pahinga kundi sa presensya mo. Sa tuwing pumupunta kami sa lugar ng sambahan, dito kami nahanap ng kapayapaan, ang tunay na ligaya, galak na hindi mapapantayan. Kaya salamat po. Maraming salamat. Wala kami dahil ibang alay ng magpapuli.
Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon sa malamig na panahon. Good morning po sa ating mga nasa online at saka yung nandyan po sa inyong mga wow, may iba. May parang, ayan, sige, akala. Hindi? Good morning po sa ating mga katabi. Pwede po ba nating hello ang ating po mga katabi? Parang wala lang. Bala ka dyan. Joke lang. Yan, magandang umaga po mga kapatid. So, kumusta po ang ating isang linggo? Sino po dito yung nakaranas po ng pagguho ng lupa sa kanilang bahay? Or maaring nabahaan po ang loob ng bahay? Wala naman po. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon dahil hindi po tayo nakaranas na yan. Alam nyo mga kapatid, napakapalad po natin. Hindi po tayo naglimas ng bahay, hindi tayo kinakailangan magtaas ng mga gamit. Kasi ang bandang Tansa, ang bandang 13, bandang Gentry, Malabon, hindi po naabot ng ulan. So, ng baha. So, kumusta po dyan sa Halayhay, sa Robert? Malapit kayo sa dagat pero wala. Praise, sa likod nyo? Praise God. Hindi po sa inyo. Ayan. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot
kung nanonood po tayo ng television, nanonood po tayo ng balita, makikita po natin ang epekto ng nakaraang sunod-sunod po na pag-ulan dahil po sa habagat na dala po ni Dante at saka po ni Emong, dinagdagan ng P. Bagyo ko lang yon. Ayun, so talaga pong, at may kasunod pa po, ang sabi sa balita, ipag-pray po natin, i-cancel po natin in Jesus' name, na hindi na po tutuloy yung mga susunod pa pong bagyo dahil hindi po natin sila kailangan talaga. Kasi ang ulan po ay super dami na ng tubig. So kung pananim lang po ang pag-uusapan, dilig na po yung ating mga lupain. Ayan, ang Panginoon po ay napakabuti sa atin sa kabila ng lahat ng nangyayari. Still, lagi pong kumikilos ang kamay ng ating Diyos. Batiin po natin ang atin pong kapatid na ngayon po natin na siguro makakasama, si Brother Christian Moises. Palakpakan po natin. Ayan, siya po yun. Kaway-kaway ka, Brad. Ayan, nahihiya pa po si Brother Christian. And si Sister Marilyn Colivar. I praise God. Good morning po sa inyo. At ngayong umaga, alam ko po lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. At marami tayong masasabing grateful ako sa God dahil ganito at ganyan. At meron pong ilan sa mga kapatid natin na atin pong na-approach to give praise by giving their testimony sa umagang ito. Unahin po natin si Sister Revy Riel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Morning po. And gusto ko lang pong itaas ang pangalan ni Lord kasi recently po I was diagnosed po with ischemic heart disease kung saan po may bara na po yung puso ko. And I was diagnosed din po ng severe depression. So, hindi po madali talagang tumayo sa harapan nyo ngayon. Pero gusto ko pong i-glorify si Lord kasi since nakakilala po ako kay Lord, nagiging madali po yung pagtanggap sa mga pinagdadaanan po ng pamilya namin ngayon. And ang nakakatuwa po is nakakalabas na po ako ng bahay ngayon. Hindi po kasi talaga madali yung pinagdadaanan ng pamilya namin. 2 weeks po akong hindi nakapagsimba dahil dinibdib ko po talaga yung sakit na na-diagnose po sa akin. Pero glory to God, hindi niya po hinayaan na manlamig yung pagpupuri, yung paniniwala at yung pananampalataya ko po sa Kanya. Kaya one of these days po, alam ko po sa sarili ko, magagamit na po ako ni Lord kasi nandito na po ako sa inyong harapan ngayon. Lagi po kasi nasa likuran. And isa pa po, gusto ko pong ipagpasalamat yung pamilya sa church. Nagkaroon po ako ng extended family to make me feel po na importante po kami. Pinupuntahan po kami, pinagdarasal po kami. Ipinagpapasalamat ko po iyon kasi nakilala ko po kayong lahat. Tapos po, isa pa pong pagpapasalamat po is eto na po, natanggap ko na po yung sakit ko and alam ko po, nabibigyan po ako ni Lord ng mahabang buhay para papurihan ang pangalan. Yun lamang po. Salamat. Amen. Praise God. Aba, Sister Revy, malaking katagumpayan yan kapag nakakatayo ka na sa unahan. Praise the Lord. Sige po, isa pa po sa, alam ko po napakarami ng challenges at ako po talaga personally, napaiyak po talaga ako nung huli niyang testimony. And gusto ko pong tawagin ulit ang aking supervisor, long lost, joke lang, ang aking supervisor, Sir Robert Gonzales. Ayun po, good morning po sa ating lahat. Ayun, gusto ko po lang pong ibahagi muli sa inyo yung last Thursday, hindi ko inaasahan na yung sasakyan ko, papasok ako sa company. Kaya napaka-importante na isama natin si Lord pag aalis tayo ng bahay. Natanggal yung spring dun sa may gulong sa hulihan.
So, saktong-sakto nasa tapat ng vulcanizing shop. So, sabi ko, napakagaling ni Lord. Although tinanggalan ako ng pinakaba ko, pero nandun yung niya na talagang hindi ako pinabayaan. Nakapasok pa rin ako nung time na yon. So, napakabuti talaga ni Lord. And then, yung last week, talagang naging emotional ako noon dahil nung kumakanta tayo ng Nothing Impossible, talagang iniisip ko, kasi yung mag-OJT nga si Ina, sabi ko kung mag-OJT siya sa malayo, sa Makati pa, ang gusto niya eh. So ang dami kong baka hindi siya matanggap doon or baka paano yung pagpasok niya kasi malayo. Ang daming worry sa ko. So pinag-pray ko kay Lord John. So yun nga, nung time na yon, kaya sabi ko, bahala ka na Lord. Nung time na yon, pinuntahan namin yung place dito sa Dasma, which is dapat sa siya sa Makati, sa BGC. So doon siya dinala ni Lord sa Dasma, which is talagang grabe. Maganda yung napuntahan niya doon, mababait yung boss niya doon. Siguro kung doon siya napunta sa BGC, siguro ang dami kong worries. So doon, everyday, kasabay ko siya. Yun nga lang, 8 o'clock ang time ko sa company. So dumadating ako sa company 7 kasi ang aga ng pasok ni Ina. Kailangan isabay ko siya dito sa Tehero para diretso doon sa Dasma. So napakabuti ni Lord kasi talagang once na nasa puso natin si Lord, hindi man tayo ganun ka-active. Pero pag si Lord nasa puso natin, talagang hindi tayo pababayaan. Kasi yun lang problema, yun lang protection na pinagkaloob niya sa akin. Kasi pagka natanggal yung na yun sa gulong at wala ako dun sa place na yun, sigurado one day hindi ako makakapasok at malaking problema. So, wala pang 30 minutes na ibalik yun sa kaya nakapasok ako. Kaya, God to be glory. Praise God. Yun. Thank you, sir. Talaga naman, lagi pong ang Lord ay nagbibigay ng wisdom sa atin doon sa mga panahon na akala natin is hindi possible, pero possible talaga po sa ating Panginoon. And matagal po natin hindi nakasama, siguro 2 weeks ba, Pastor? Ito, upcoming pastor po ito eh. So gusto po nating pa-sharein si Brother Topper Olhina. Hello. Good morning po. Ayan, praise God. God has a reason why He allows things to happen. We may not understand His wisdom, but we have to trust His will. Yun po yung lagi ko pong sinasabi, ina-advise sa mga taong lumalapit po sa akin. Pero nung time na, ako naman po yung nandun sa sitwasyon ako. Pero pinatunayan sa akin ng Lord na I was surrounded by so many godly people. Amen. And nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya po kami iniwan simula po umpisa hanggang po sa mailibing po si Mama. At isa pa po sa pinapasalamat ko, nung nandun po kami sa Burol, inaas ko po yung ate ko, yung pangalan namin kapatid. Sabi ko, te, baka po pwede magkaroon tayo ng Bible study. Kahit saglit lang, mga 30 minutes to 1 hour. Nung una, pumayag yung ate ko. And then, nung time na, nakalimutan ata, no, hindi na tuloy. Friday yon, then hindi ako umimik sa ate ko. Pero yon, sabi ng ate ko, nung tumagal-tagal, sabi niya, Chris, pasensya na. Kasi nakalimutan ko, busy kasi. Bukas na lang, Saturday. Saturday po yung last day po ni Mama, yung last po na burol. And then sabi niya, 3 p.m. And natutuwa po ako kasi nag-chat po siya sa GC namin. Sabi niya, sa mga kapatid ko, lahat tayo dapat nasa chat gantong oras, 3 p.m. Magbo-Bible study tayo, papangunahan tayo ni Chris. And yun, glory to God, natuloy po, 3 p.m. Nakapag-share po tayo ng gospel. And damang-dama ko po yung presence ng Lord at dinig na dinig ko po yung pagtanggap po nila. Nakapagtanim po tayo ng salita ng Panginoon at alam ko po na yung Diyos po yung papatubo doon. At salamat po sa Panginoon sa comfort na binigay niya during po nung wake ni Mama. Though si Papa talaga yung iniisip namin, iniisip ko actually. Kasi late na po talaga sa kanya nag-sink in yung nangyari. Nung mga huling araw, doon po siya nagbe-breakdown. Doon niya po talaga dinidibdib yung sakit hanggang sa ngayon. Pero ang sabi ko na po sa mga kapatid ko, sabi nga po sa Bible,
precious to the sight of the Lord to see the death of His saints. Sabi ko, dapat pwedeng magluksa tayo, umiyak tayo, tama yon. Pero alalahanin natin na yung kamatayan, yun lang yung tanging way para makapiling natin yung Panginoon. And yun, dun medyo na-comfort po sila. At yun, nakakatuwa pa nung pauwi na po kami, sa kasagsagan po ng... Last and but not the least, kasi gusto niya po talaga mag-testify. Sister Madel, bonus, palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po, mabilis lang. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa kabutihan niya. Actually, hindi ko, paano ko to? Napakabuti po ng Panginoon, natuloy na po yung biopsy ni Ellie. Praise God. Alam niyo, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, actually, yung kalakasan, grabe yung lakas ng loob ni Ellie. Kasi syempre bilang magulang, yun yung wino-worry mo. Yung makita mo yung anak mo na nagwo-worry. Pero all glory to God na siya po ay talagang sinuplayan ng Panginoon ng lakas ng loob. And safe po, naging maayos po yung procedure niya. And nagpapasalamat ako sa Lord sa comfort na binibigay niya sa provision. Tsaka alam niyo po yung lagi ko sinasabi, Lord, kasi nasasaktan ako bilang magulang. Pero pinapaalala sa akin ang Panginoon na bago mo siya maging anak ko muna siya. Pinagkakatiwala ko siya sa iyo, pero ipagkatiwala mo siya sa akin. Napakalinaw po nung message na yun na talagang sa Lord mo lang ipagkakatiwala yung mga anak mo kasi siya talaga yung higit na nakakaalam ng lahat. Salamat po sa Panginoon kasi as a warrior, grabe po talaga ako mag-worry, pero yung Lord yung nagko-comfort. Hindi ko rin alam, hindi ko rin maintindihan. Sabi nga ni Loie, parang wala siyang nararamdamang kaba. As well sa akin, mga kapatid, kakaiba yung comfort na pinagkakaloob ng Panginoon. And yun, kahit nasa waiting game, gano'n ang mga Kristiyano, no? Alam mong may sagot, pero hindi mo alam kung anong sagot at hindi mo rin alam kung kailan. Pero, sabi nga ni Kuya Chris, while waiting, we'll keep on worshiping. And inalaw po ng Panginoon, favor na nakapanood po kami ng concert. Alam niyo po yun, talagang yun yung message na while waiting na matapos mo yung problema na to na madaanan mo, just keep on worshiping. Keep on trusting God. And kung ano man po yung ipagkaloob niya, alam kong siya yung kasama namin. At siya yung nagbibigay ng lakas dun sa family. And nag-aantay lang po talaga ako dun sa miracle na ire-reveal ng Panginoon. Yun lamang po. All glory to God. Amen. Praise God. Lahat tayo ay so, kailangan na natin ng stand, ha? At mahirap maghawak ng microphone. Lahat tayo may iniintay na sagot na galing sa Panginoon. Ang sabi ni Ate Madel, sasagot naman ang Diyos. Hindi natin alam kung kailan at ano yung sagot ng Diyos, pero dapat patuloy pa rin tayo nag-worship at nag-serve sa ating Diyos. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Sabi po ng Genesis chapter 14, verse 19 to 20. And he blesses Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, Creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Mga kapatid, ito yung isang bagay na pwedeng mag-remind sa atin. Yung mga enemies na katulad ng naranasan ni Abraham ay katulad din ng hinaharap po natin mga struggle ngayon. Kung hindi po tayo dadaan doon sa mga pagsubok na yon, hindi din po natin mararanasan yung pagtatagumpay laban sa ating mga kaaway. Ang mga kaaway natin, struggle, yung mga testing na nararanasan po natin sa buhay. By that, ipinapaalala po sa atin na kailangan marunong din tayo magbigay. Kailangan alam natin ang prinsipal ng Diyos. Kailangan nagagawa natin yung nire-required ng God, which is, dapat nagbibigay tayo ng tithes, ng offering.
Dahil alam po natin na ang pinanggagalingan ng lahat ng meron tayo ngayon ay ang ating Panginoon. At tulad ni Abraham, he is grateful na ang lahat ng kanyang enemies ay napatumba ng Diyos, na-conquer niya, at dahil doon, he gave his tenth of everything nang meron siya para sa ating Panginoon. Nawa, tayo bilang mga mananampalataya, hindi lang po yan mindset, kundi habit to give para po sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, I encourage everyone na tayong lahat po ay tumayo to give glory sa ating God sa pamamagitan ng ating natin. Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, higit sa lahat. Ilayin niyo po kami sa iba't ibang uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng sakit, maging ang extension ng aming family. Ingatan mo po sa lahat ng mga struggle. Maranasan man namin ito, pero Lord, continue to strengthen our faith. Lagi namin makita ang mga positibong bagay, and by our giving, our treasure, Panginoon, sa'yo, kayo po ang mag-defeat sa lahat po ng aming mga makakasalubong na kaaway. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito, handa na po ba tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastora. Ay, ikala ko isa na eh. Ayun. Tawagin po natin, she is single. Ang tagal naman ang single na yan. Until now. Tawagin po natin ang ating local outreach pastor ng Santol. Ang ating po nag-iisang magandang dalaga. Siyempre, ikaw ang kakausapin ko ngayon. Tawagin po natin, Pastora Beverly Belangel. Sa Pasko na Good morning po, mga kapatid. Yan, kumusta po tayo? Isang linggo po na umuulan, no, bagyo, pero salamat sa Diyos kasi nung tinawagan ko yung mga taga Bicol, no, taga Bicol po kasi ako. So nakita ko na paghabagat po kasi sa amin is maganda po yung weather. And nakita ko na nagkukopera sila. Alam niyo po yung ano po kasi sa amin, yung product is kopera. Yan, yung mga niyog po. Yan, nakita ko po sila na sabi ko maganda yung alam mo yun, yung makita mo yung family mo na while serving God, na kung tutuusin, ang tagal ko pong hindi nakakauwi. Pero salamat doon dahil through us, napagpapala po ni Lord yung ating family. Kaya yun, marami pong salamat sa Panginoon at patuloy po yung provision niya and yung protection niya sa family ko na parang nagkaroon nga po sila ng parang reunion, yung mga pamangkin ko na nasa Tabaco, umuwi po sila doon sa isla. Meron po kasi kaming isla, no? Surrounded by water, kasi nga isla. So, minsan nakakatakot din, pero ang maganda lang doon is nandoon yung protection ng Panginoon. So, yun po, salamat sa Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay panandalihang manalangin. Tayo po ay magsisimula sa pananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin na experience namin yung pagkilos mo sa buong isang linggo. You have protected us.
You have provided us, Lord God, in everything na kailangan namin. At sa umagang ito, hayaan mo, Lord, na sa pamamagitan po ng mga salita mo, tunay, O Diyos, na mabigyan ka namin ng kapurihan. At sa oras na to, Lord, we are allowing your Holy Spirit to minister unto us. Touch us, dear God, whatever our circumstances. I pray, dear God, that you healed us. Kung kami po ay may mga karamdaman, kung kami po ay nagugulumihanan, we are praying, Father God, na patuloy na liwanagin mo ang aming puso, ang aming isipan, at hayaan mo, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, gawin mo itong tabak, natatarak, na mag-absorb namin yung mga salita mo, Lord. Give us a heart who is receptive sa iyong salita, ma-instill sa aming puso at sa aming isipan, na ang salita mo, ang tunay na lumilinis at nagpapabago sa aming kaisipan. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, katagpuin mo kami. Patuloy mo kaming katagpuin. Patuloy mo kaming kausapin personally. And allow us, Lord God, to dwell in your presence with joy, with gladness, with peace. At hayaan mo, Lord, na matapos ang gawaing ito, na uuwi kami, that we are more than conqueror. We are victorious. At salamat, Panginoon, and we entrust to you in gathering na to, Lord God. At nawa, ikaw po ang patuloy na maparangalan sa pamamagitan po ng aking buhay. Gamitin mo lang ako as your instrument para yung salita mo ay maipahayag ng malinaw na merong kapangyarihan na ito ay magpapabago ng buhay po namin sa umagang ito. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, kumusta po dyan sa mga katabi nyo? Yan. Sa kanan, sa kaliwa. Yan, kumusta po? Yan. So our topic for today po, dahil ang ganda po ng tema natin sa buong isang buwan, believing, right? Believing ang tamang pananampalataya ay nagbubunga ng tamang pamumuhay. So, nakita ko po, actually, nung habang nagpiprepared ako, talagang sabi ko, ano ba, Lord, ang message na ipiprepare ko? Pero, sinum up ko siya, simula nung nakita ko na ako pala ay magta-topic, sabi ko, ang tagal, Pero, yon ang aking pamagat, think right and live right. Yan. Tama dapat yung pag-iisip, para mamumuhay tayo ng tama. So, sabi dito, the life we live is a reflection of the thoughts we think. No? Kung ano ka sa ngayon, bunga yan ng pag-iisip natin. No? And your thinking directs the trajectory of your life. No? Ang iyong pag-iisip ay nagtuturo sa landas ng iyong buhay. Alam niyo po, napaka-powerful ang ating mind. And our mind is our greatest asset. Yung isipan po natin, malaki ang nagagawa niyan sa buhay po natin. Your thinking determine your feelings. Alam niyo po, kapag ano yung iniisip natin, nakikita kung ano yung nararamdaman natin sa ating puso. Sabi nga dyan, your thinking will impact your emotions. Kapag tama po yung ating pag-iisip, yung emotions natin, tama din. Kapag nega yung ang ating pag-iisip, yung ang ating feelings or yung emotions po natin is nega din. Amen po ba? Amen. So, sabi dito, your minds affects your moods. Yan. Ang iyong isip ay nakakaapekto sa ating mga damdamin. Minsan kasi tama naman yung hindi pa pwedeng mag-isip tayo ng tama tapos ang resulta sa ating damdamin is pangit. 'Di ba? Sure ako na kapag ang iniisip natin ay mali, ang it will come out mali din yung ating emotion na
i-reflect. So sabi dito, your emotion will impact your action. Totoo po ba? Your emotion will impact your action. Yung emotion mo, lalabas yan. Iyan talaga ang gagawin mo. Kaya, di ba po, pansinin po natin kapag tayo ay galit, kahit hindi ka magsalita, nakikita sa action. Lumalabas po yan. Naturally, lumalabas. What is inside, it will come out naturally. Amen? Amen. So sabi po sa Proverbs 23 verse 7 sa New King James Version, for as he thinks in his heart, so is he. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, ganun siya. So meaning to say, you are what you think. Kung ano ka, yan talaga yan. Kung anong iniisip mo, yan talaga. Kung green-minded, ganun din. Ikaw talaga yan. Yan yung pagkatao mo. Nadidefine ka doon sa iniisip mo. And sabi dyan, you are what you think. Most of life battles are won or lost in your mind. Diba? Akala natin ang may problema dahil inaway tayo yung kasama natin. Pero ang problema po, nasa isip natin. No? Na ipapanalo natin yung mga problema na yan na itatalo natin sa pamamagitan ng isip. Kahit mali po yung ginawa sa atin, pero kung tama yung interpretation natin, tama yung perspective natin, magiging tama yung action. Amen po. Kaya sabi nga dyan, most of life battles are won or lost in your mind. Sa isip. Nagsisimula po sa isip. Gusto nating ipanalo yung mga problema na pinagdadaanan natin sa ngayon, then manage your mind. I-manage po natin yung mind. Maging responsable po tayo doon sa ating pag-iisip. Sabi dito, the greatest battlefield of the Christian life is the mind. Naniniwala po kayo? Nandito po sa isip eh. Diba? Sabi nga, the mind is the battlefield. Ito talaga. Pumapasok yung tama at mali. No? Kapag tayo ay mag-warrior, pumapasok dyan. Kaya ano po ang sabi ni Martin Luther? You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. You can keep the devil from suggesting thoughts, but you can choose not to dwell or act on them. Totoo po ba yun? Kahit anong isuggest ni Satan sa isip natin, kung hindi natin yan tatanggapin, hindi po mangyayari yan sa buhay natin. Alam niyo po, kaya merong nangyayari sa atin na may mga pagkakataon na tinatanggap lang natin ang tinatanggap yung sinasabi ng devil. Samahan niyo pa yan nung surroundings natin na toxic. Samahan mo pa yan ng mga nega na reports sa internet, sa social media. Lalong, alam niyo po, ang demonyo, nagbo-bombard siya ng mga kaisipan na hindi po maganda. And kapag hindi natin po yan na-manage yung isip natin, magiging tayo yan. Yan po yung magiging outcome sa buhay po natin. Kaya, maging responsable po tayo sa ating pag-iisip. God has given us the choice. Pwede mong piliin, pwede mong salain. Pwede nating salain yung mga pumapasok sa isip natin. We can allow kung ano po yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Minsan may mga tao na ang tingin sa atin ay hindi po maganda. No? Minsan tayo mismo sa sarili natin, hindi maganda yung tingin natin. Meron na akong nakilala, napakaganda niya na. Ganda-ganda, sa tingin ko lang. Maganda siya. No? Pero mahiyain siya. Sabi ko, bakit ka nahihiya? Kasi tingin niya sa sarili niya, pangit siya. Sabi ko, ha? Ganyang kaganda? Ang tingin mo sa sarili mo, pangit ka? Paano pa kaya yung katabi mo? Hello?
Di ba? Naisip ko, ang ganda-ganda mo, ang tingin mo sa sarili mo, ganyan. Samantalang may mga tao di naman po, na kung titingnan natin, hindi naman ganun kagandahan, hindi ganun kagwapuhan, pero nandoon yung confidence. Why? Because yun po yung naka-inject sa kanyang kaisipan. Naniniwala po kayo? Ayun, naniniwala po, pumalakpak sa Diyos. Ayan, praise God. So, we must manage our thinking, yung isip po natin. Dapat natin pong i-manage. Kasi pag hindi po natin na-manage ng tama yung ating pag-iisip, ang nagiging resulta po is, sabi nga, mental health is the biggest serious problem in our time. Naniniwala po tayo na ang pinakamalaking problema po sa time natin sa ngayon is yung mental health. Kaya nga po marami na nag-aaral ng psychology . Hello. Why? Because hindi natin na ma-manage ng tama yung ating pag-iisip. So, ang kalusugan ng isip ay ang pinakamalaking seryosong problema sa ating panahon ngayon. Especially kung mahilig tayo mag-scroll sa internet, ang laki ng impluwensya ng social media. And then yung mga tao sa paligid natin na toxic. Hello! Kapag ikaw ay napapalibutan ng mga taong toxic, and then hindi deeply rooted ka doon sa salita ng Diyos, magiging kamukha ka nila. Hello. Kaya manage your thinking, manage your thoughts, no? And sabi dito sa Proverbs 4:23, be careful what you think because your thoughts run your life. Napakahirap po pala, no? Nasa isip po talaga, sabi niya, mag-ingat ka sa iyong iniisip dahil ang iyong iniisip ang nagpapatakbo sa iyong buhay. Pwede ka palang i-dominate ng isip mo. No? Yung mga suggestion na inaalaw natin sa isip natin, kaya minsan, kung ano-ano ang pinag-iisip po natin. Kapag nakakita tayo ng tao na nakaupo lang, ang dami ng binobombard sa isip natin, di ba po? Pero ano po yung pinakpakinggan natin? No? Kasi kung iyan ay ina-absorb natin lahat yung mga sinasabi sa atin ng mga nega, yan, dadating sa point, nega ka na rin. Nega na rin po tayo. Hello. Kaya ang kailangan po natin is renewal of the mind. To renew your mind is to replace lies with the truth. With the truth. No? Para daw mabago yung isip natin, palitan natin ng yung mga kasinungalingan ni Satanas ng katotohanan, which is the Word of God. Alam niyo po, tayo po ay nilikha ng Panginoon, and ang lahat po ng, ano tawag doon, yung sa mga appliances, meron siyang, babasahin mo doon, manual, di ba po? Ang manual po natin, dahil tayo ay nilikha ng Diyos, yung Biblia. Yung Biblia po, huwag kang maniwala. Huwag tayong maniwala doon sa sinasabi ng ibang tao. No? Tayo kasi faniwalain minsan Faniwalain talaga tayo minsan Minsan hindi tayo nagiging aware. Madali po tayong mapaniwala. Madali tayong madala nung sinasabi ng ibang tao sa atin. Pero sino ba ang may totoong sinasabi? Yung lumikha sa atin. Natatandaan niyo po na ang mga nanay at tatay natin, kahit sa iba, ang tingin sa atin is pangit, pero sa nanay at tatay natin, ang ganda-ganda mo, ang pugi-pugi mo anak, may dimple ka, di ba? Why? Dahil sila yung nagdala sa atin. For 9 months, dinala tayo sa sinapupunan, pero ang Diyos, ganun din po. Dahil siya po ang lumikha, kahit ano pa man yung itsura natin. Pero actually, kapag binasa natin yung Biblia,
Lahat ng nilikha ng Diyos is perfect. Why? Si Lord ang naglikha eh. Ang tawag doon ay art. Art po yan. Tingnan mo yung katabi mo. Art yan. O, di ba? Iba-ibang shape. Iba-ibang, ang buhok, iba-iba. Ang tawag po dyan ay art. O, di ba? Art yan. Ayan. So, sabi doon, to renew your mind is to replace lies with the truth. Sabi nga po sa John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan po malaman natin yung katotohanan. Dahil si Lord ang naglikha sa atin, tingnan natin ang Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa life po natin. At kapag nalaman natin yung katotohanan, ito daw po yung magpapalaya sa atin. So, sabi po sa Romans 12 verse 2, no? Di ba nawala na yan? Sabi sa Romans 12 verse 2, sa NLT version, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by, yan, in-highlight ko po yan, yung changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So, paano po, mababago, marirenew yung ating pag-iisip? By changing your mind, your way of thinking, no? So, tinignan ko po siya, ano po yung sabi dito, the Greek word for changing your mind is metanoia. Yan, metanoia. It is often translated as repentance po pala yan. Yung pagbabago ng kaisipan, ang tawag doon is mag-repent tayo. Kasi yung sinful nature natin, yung old nature natin is makasalanan. No? Repentance. The word is a combination of meta, meaning change or after. Yung noia, from nous, meaning mind. Changing of mind. Dapat mabago po yung ating way of thinking. Nasabi dyan, don't copy. Huwag daw nating kopyahin yung pamantayan ng mundo. Kaya magbago na daw tayo ng kaisipan. So sabi dito, metanoia is not simply sorrow for the past actions, but rather a fundamental shift in one's thinking and attitude. No? Fundamental shift, pagbabago, no? Pangunahing pagbabago ng kaisipan at ang attitude, thinking and attitude, yung sa loobin po natin, no? Ano po ang sinasabi ng Romans? Huwag nating, alam niyo po ang mundo, meron siyang ulmahan. Nakakita na po kayo ng magpapalayok. Yung magpapalayok po, may ulmahan yan. Kung gusto niyang pare-parehas ang shape, ilalagay niya doon sa ulmahan. So tayo din, as human beings, don't let the world squish you into each mold. Huwag daw nating hayaan na hulmahin tayo, hubugin tayo nung mundong ito na kinagagalawan natin. Kasi tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Dapat na bago na po yung ating thinking. Hindi ba yung dumating tayo sa point na tayo po ay Kristiyano na, ang gagawin po natin is tatanggapin na lang natin kung ano ang ino-offer ng mundong ito. Minsan, pinapakinggan na lang natin kung ano ang gusto nila. Kung ano yung trend, ano yung passion, ginagaya na lang natin. Hindi natin binabalanse. Kung ano yung tama, kung ano ang karapat-dapat o kapuri-puri sa Panginoon. Tandaan po natin, tayo po ay binago na ng ating Panginoon. So, kung papansinin niyo po, yung ating katawan po is composed ng body, soul, and spirit.
alin po ang madalas nating inaayos? Di ba yung katawan, sinusuklayan, pinapaputi. Di ba po? Thank you, Kuya Arnie. Kapag may mga mga kulot-kulot na dyan, di ba, lalo na kung may pera-pera din naman, ano ginagawa? Nagpapabotox, pinapaganda. Ito ang madalas nating pinapaganda yung katawan natin. Pero yung spirit natin, this is the doorway. Yung espiritu na meron tayo, ito po yung doorway o door gate natin. Kasi ito po yung nakikipag-communicate sa Diyos. And yung kaluluwa po natin, anong ginagawa po natin sa kaluluwa? Tambakan po ito. Ginagawa nating tambakan yung kaluluwa. Kasi kung ano